Isa ka ba sa naghahanap ng biblical na hanap buhay, kapatid, kaibigan, katrabaho, kaibigan, kamag-anak, o kasama ko sa negosyo, sa pagbablog, sa lahat ng mga kabarangay ko dyan, kababayan na naghahanap ng hanap buhay. Especially kung ikaw ay Kristiyano, marami pong Kristiyano naghahanap ng biblical na hanap buhay, namatay na, hindi pa nasumpungan. At alam naman natin, hindi na may tatagi, kailangan natin hanap buhay para sa pamilya, para sa anak, pag-aaral, pagkain, etc. Lahat na lang ng pagkilos, kailangan natin hanap buhay. Kaya kung naghahanap ka, nawa matulungan ka ng video ito. Ano po? At nakalulungkot, marami pong tao namatay na ay hindi nakita ang hanap buhay na para sa kanila at hindi na-enjoy ang buhay. Ginawa ko po itong video na may makatulong, hindi para makabenta lang. Ano po? Sa video ito, didiscuss ko po sa inyo ano ba yung mga pinagmamalaki ng Biblia na hanap buhay na kitang-kitang naandon hanggang ngayon. At lahat ng nagsimula sa negosyong ito ay kumita ng malaki. Unang-una, ang makikita po natin biblical na hanap buhay ay lupa. So lahat ng mga realty corporation, na mga land property, yung mga seller, buyer ay kumikita po ng malaki. Simula pa po nung kay Cain at Abel nung pinatay ni Cain si Abel, yan po ay produkto ng lupa ang pinag-awayan. Nainggit si Cain sa produkto ni Abel. So dahil si Cain ay agriculture, pareha sila agriculture. Si Abel ay sa livestock. Si Cain ay sa crop. Kaya nung naghandog sila, nainggit si Cain. So yun po yun. Number 1 po yan. Talagang napakalaki ng kita kapag ang iyong hanap buhay ay pamimili, pag-ahente ng lupa, buy and sell, napakalaki pong pagkitaan yan. Ikalawa po ay minerals. Minerals sa ilalim ng lupa, mining. Sa aklat ng Job, nandun po yung paraan ng pagmimina, binubutas, nandun na po yun, biblical po yun, nandun na. Kaya nakakatuwa, ang mga hanap buhay po ng nating mga tao sa balat ng lupa ay kinokopya lang sa Bible. Kaya kung hindi biblical ang negosyo mo, ay medyo mahihirapan ka. Pero later on, madidiscover mo, nandun na lang pala yung dati pa. Nire-reinvent mo lang, nire-recreate lang po natin. Pangatlo po, kaya po yung sa buhay ni Solomon, templo ni Solomon, nung naguho po yun, yung mga ginto ni Solomon na sandamakmak sa dami, ay pinag-aagawan hanggang ngayon. Hinahanap kung saan at pagka nakikita yung mga piraso noon ay nagpapatayan ng marami. Hanggang ngayon, kitang-kita nyo naman na napakarami pumapatay dahil sa isang pirasong ginto. Ano po? So yun po yung patatlo in mining industry, regardless of the minerals na kinukuha, ginto man yan, tanso, ano man, nandun yun sa paggawa ng templo ni Solomon, yung mga uri ng metal na napaka priceless po. General ko na lang, mining industry po yan, napakalaking pagkitaan. Ano pa po yung paapat na po pwede po nating pagkitaan na malaki? Ito po ay wala man sa Bible. Ito po ang tinatawag na agriculture. Yun po pala, yung pang-apat, agriculture. Talaga nandyan yan. Agriculture, mamaya di-discuss po natin. Ano po? Pero pang-lima siguro, pang-apat, pang-lima. Pang-lima po ay ang pagbablog. Bakit po? Biblical po ba ang pagbablog? Wala pong basis na ang vlogging industry ay biblical. Pero makikita mo yung concept, yung principle, ginamit ng Panginoon, nagsalita siya, sisigaw si Juan Bautista, yan po ay uri ng pagbablog. Nawala lang po yung yung technology doon ng pagbibideo, pero kung meron, vlogging ay nandun po ang principle. Pagsasalita, conveying, relaying information, knowledge, entertainment, etc. Yun po yun. Kaya kita nyo naman ang mga pagbablog ngayon ay kumikita ng milyon kung nag-viral. So naglaylo po tayo dahil sa dami na ng pagbablog. Kita nyo ba halos buong Pilipinas nagbablog na. Itong ginagawa ko po is for the business lang, information, at hindi po ito for monetization. Sa YouTube kung isa ay ang hirap na rin makapasok. Sobrang dami na po kasi nang nagbablog. So yun, pero kung magsisikat ka, malaki po ang kita sa pagbablog. Yun po yung pang-lima. Ano po. At yung panghuli nga, yung sa agriculture, discuss ko lang po. Ang inyong lingkod po ay naghahanap talaga ng hanap buhay na biblical. Bakit po mahalaga yung biblical? Kasi tayo ay pumasok na kung sa networking. Hindi tayo ginaling. Pumasok tayo sa tupa dahil nakita natin na pinagmamalaki yun ng Panginoon. Hanggang sa Revelation. Genesis to Revelation, nandun po yun. Pero nagkataon na hindi akma sa aming lupa. Kailangan pala ay at least may 10 hectare ka para ka kumita sa tupa. At
kailangan ma-establish po yung market. So kumita naman po ako sa pagbablog dahil dun sa tupa. Saka dun sa kanyang dumi, napakaganda. Anyway, sinubukan ko rin ang kambing na pinagmamalaki rin ng Bible, pero hindi po ako ginaling doon. Panghuli, pang-anim na ba yung diniscuss ko? Panghuli, marami pong business. Nandiyan po fishing, nandiyan agriculture, at iba-ibang uri ng hanap buhay. Pero yun lang yung naalam ko. Pwede nyo i-comment below kung ano pa yung mga hanap buhay. Nakita nyo yung alam nyo biblical. Na tax collector, nandiyan din po yan, hanap buhay. Pero yung mga business talaga, ito lang yung mga kita kong patok na nagtatap. Panghuli po, I think pang-anim na, nalito na yata ako sa bilang, is networking. Networking, nasan po ang principle ng networking sa Bible? Sa Genesis, ang nagsimula po nito ay si Jethro. The Jethro principle. Sa pagkakaalam ko po, si Jethro ay biyanan ni Moises. So sabi ni Moises ng kanyang biyanan, huwag mong pahirapan yung sarili, pumili ka ng mga taong mag-settle ng mga minor issue, yung major issue na lang sa grupo, sa mga tao ang iyong haharapin para di masakit ang ulo. That is networking. Sa New Testament, ang Panginoon pumili po ng 12. 72, ganyan. Dumami na ng dumami hanggang umabot sa buong mundo. That is networking. Sa ating panahon, yung principle na yun, ginamit na mga bilyonaryo. Kaya kung isinumpa mo katulad ko, isinumpa ko rin yung pag-network kasi nga maraming usapin dyan. Pag-usapan natin later on. Kaya umayaw ako sa networking sa Pilipinas. Pero sa buong mundo, napakaganda po pala ng networking. Sa atin lang yung greedy principle ang nagpagulo dyan at yung alam nyo na. So yun, power yan. Love of money, yun ang nagpagulo. Pero yung principle itself is perfect. Ang Panginoon na nag-author din yan sa New Testament, pumili nga siya ng 12 para mabilis kumalat. So in-apply po yan ng mga matatalinong bilyonaryo, milyonaryo at sila po kumita ng malaki. So kung marunong kang alam mo yung principle ng networking, i-apply mo lang ito ng tama, ikaw mismo yung mag-apply nito, may produkto ka katulad dito, quality na. Sa Santi po ako napasama, yun panghuli kong hindi ko naman siya pinopromote kung kayo po ay nahihiya pa, no. Kung kayo sumali, ay salamat, kung hindi ay mahalaga po binigyan ko kayo ng pagkakataon o na pag-aralan ito sapagkat ang inyong lingkod po 5 taong naghintay. 5 taon ko itong pinag-aralan at nakita ko established na siya. At biblical po. Bakit? Double biblical. The system itself using the system of networking. Pyramiding ang sabi nila. Pero sabi nga ng iba, habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matitigil ang gulo. Pero hindi po yun ganon sa networking na legit at maayos. Kung maayos yung nasa taas, yung leadership, gaganda po. Lahat makikinabang. Marami na napakunlad na buhay ang Santi International. Ano po? At double biblical po siya. Kaya ako gusto ko siyang, dahil nga po hindi sumapat yung vlog, hindi sumapat yung tupa. Sabi nga ng Bible, wag mong ilagay ang iyong itlog sa isang basket lang. Iskadar niyo po yan. Hatiin niyo sa 7, sa 8. So parang kalakal mo. Para tayo ay, dahil kung ano man mangyari, meron tayong second option. Ang Santi po, anong biblical principle meron sa Santi? Ang Santi po pala natuklasan ko ay isang Sibada. Sibada siya sa Tagalog. Grabe. Ngayon ko lang nalaman after more than 20 years kung binabasa ang Bible. Ginamit siya from Genesis hanggang sa New Testament. Ano po? Kinakain din siya ng mga hayop. Kako nga, baka ito si baka lang naman, si King Nebuchadnezzar kinain ito nung siya pinalitan ng Diyos ng isip ng hayop. Ngayon, ito po ay sa ating panahon, noon, ang unang panahon sa Old Testament, ginagamit ito ng mga gladiator, mga mandirigma, malalakas at hindi katulad sa atin kanin pero madaling magkasakit, manghina pagka nagutom na. So sa kanila hindi. At sa New Testament, yung tinapay po na minultiply ng ating Panginoon, 5 tinapay at 2 isda, barley bread po ang ginamit po doon. Hindi ko alam kung anong i-research pa natin kung ano yung ingredients pang iba, pero ang main ingredients po noon is barley. So natuklasan na lang nitong ating sa huling panahon na ang barley pala ay mas masustansya yung talbos at pwede siyang gamiting food supplement. So nabigyan ko kayo ng idea, hindi ko naman sinasabing sumama kayo, pero binigyan ko kayo ng idea mga kapatid, especially kung kayo nasa Christian community, kung ito po, kaya ginagaya po ito ngayon nung natuklasan nila sa Bible, may 37 nga pala bago ko malimutan, may 37 Bible verses sa Bible na nag-mention about barley o sibada. Kung ganun kadami yung nagpo-proof sa Bible, biblical po ang negosyo natin at malaki yung chance na ito ay mag-boom
boom na po talaga. Actually 18 years na ito, mag-18 na ngayon taon sa ating bansa. Nasa New Zealand po ang kanyang main factory natin, ang ating plantation, at kahit bagyuhin ay walang problema. Nasa New Zealand po siya. Kaya kung gusto niyo sumama, establish business na po siya, sasama ka na lang, ikaw na lang ang kulang hinihintay. So wag mong hayaan na manghina ka, mamatay ka na hindi mo natuklasan ang plano ng Diyos. Malay mo, ang Sante International din para sa iyo. So mahalaga, kung hindi ka man sumama, mahalaga nag-offer po ako ng opportunity na buksan nawa ang inyong kaisipan sa hanap buhay nito. Maraming salamat, paalam, and God bless. Kung gusto niyo sumama sa amin pong grupo sa Team Stallion, mag-comment lang po kayo o mag-text sa aking numero na ilalagay ko sa comment section, 094881188817. Ang bilis naman, 094881188817. So yun po, antayin ko po ang inyong comment. Magre-reply po ako kapag kagabi, dahil ako po ay working sa gobyerno, mahirap naman tayo ay masilip. Tuwing gabi lang po tayo ma-reply. So paalam, see you sa negosyo. Go negosyo tayo para kay Kristo. Ito po ang inyong likod, Brother Eric Tenor. I'm living for God and I'm dreaming to live for more with Santi Barley. Paalam and God bless. Huwag po kayong mahiya i-share ang video para malaman din natin mga kababayan, mga kapatiran natin, mga kaibigan, para baka sakali mabigyan sila ng idea sa paghahanap ng hanap buhay. So paalam po muna.